gagawin ay mag-iimbita ng isang panauhin upang tanungin ng ating mga katanungan na inihanda natin patungkol sa wika. So, nandito na ang ating panauhin. Maaari ka po ba magpakilala, Ginoo? Ako si John Besep Baritua at ako ay 17 taong gulang lamang at ako ay 12 baitang. Okay, nasa 12 baitang na po Baitang siya. pa na malapit na magkolehiyo. Yes. Siyempre naman, kasi kung wika ang pag-uusapan, eh talagang mahalaga ito sa buhay natin kasi paano tayo makikipag-usap sa ibang tao? At saka ito, yung wika, ginagamit din natin ito pang araw-araw para sa ating kinabukasan o ating kinabubuhay. Yes, para mas mapadali ang komunikasyon natin sa ibang tao. Oo, at yes, magkaintindihan ang dalawang tao o maraming tao, di ba? Wika naman talaga ang ginagamit sa pagpapahayag ng saloobin eh. Paano ka makakapagpahayag ng wika paano ka makakapagpahayag ng kunyari, problema mo. Kung ginagamit mo, ganyan. Sign language Oo, yan. mga senyas na lingwahe. Hindi naman nila maintindihan, may mga iba na hindi marunong gumamit yun, di ba? Siyempre, wika talaga ang kauna-unahang ginagamit natin. Pero hindi sa lahat ng oras na wika ay perfecto. Kasi minsan yung wika natin hindi magkakapareho talaga. Kaya dapat kung mag-aayag ka na sa lobby mo, yung sa kapwa mo na kapareho mo ng bansa. Mamaya may nag-aayag ka na sa lobby, tapos yung sinabihan mo, in-check. Oh. Maintindihan ba yun? Mamaya sabihan ka pa ng hindi maganda sa lingwahe nila eh. Mag-aaway pa kayo, di ba? Tama yan, tama. Unahin muna natin sa relasyon. Paano nakaka-apekto ang wika sa relasyon na meron tayo? Hindi naman mabubuo yung relasyon kung hindi inumpisahan ng wika eh. Di ba? Hindi mabubuo yung ang gusto ko lang sanang itanong mo is kung maganda o pangit na relasyon ba? Doon muna tayo sa magandang relasyon na meron ang isa't isa. Sige. Kung sa magandang relasyon, sa pamamagitan ng wika, mas makaka-influensya tayo ng mas maganda. Lalo na sa mga kabataan. Magagamit natin yung wika sa kung paano natin sila influensyahan na mas maganda. Tsaka sa pakikisama sa ibang tao. Sa sa pangit or masamang epekto ng wika? Depende yan sa ibang tao. Kasi depende sa ibang tao. Kung sa mga nakapaligid mo is puro mga barumbado, maapektuhan ka talaga ng wikang ginagamit nila. O yung mga wika na Pilipino nga, pero yung pero sa masamang daan. Oh. Yan. Parang malalagay ka sa kapahamakan ba? Ano naman ang epekto ng wika sa komunikasyon natin sa ibang tao? Ginagamit naman talaga yung wika sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Lahat yan sa buong mundo ginagamit natin yung wika. Talagang napaka-importante ng wika. Kasi mas mapapadali ang komunikasyon na, paulit-ulit na lang komunikasyon natin sa iba. Komunikasyon talaga ang pinaka-numero uno sa lahat. Makakatulong ang wika sa pagpapadali ng pakikipagkomunikasyon natin sa iba, sa isang lipunan. Dahil wika ay ginagamit natin sa pang-araw-araw nga. Gaya nga ng nasabi ko, na kapag pareho ang inyong wika o inyong lingwahe ay mas madali nyo maintindihan ang isa't isa o ang inyong o ang inyong saloobin. Nakakatulong ang wika sa pag-aayag. Ito, bibigay ako ng example. Di ba, yung lolo ko is naabutan yung
kasaysayang labanan sa buong mundo. Makasaysayang labanan sa buong mundo, ikalawa. Siyempre, purong Pilipino siya. Ngayon, siyempre, banggit doon yung kasaysayan dahil sa wikang Pilipino siya, nasabi niya sa mga kaapu-apuhan niya kung ano yung nangyari talaga doon. Kung ano ang totoong nangyari at hindi lamang sabi-sabi. Yun, sa kasaysayan yun. Paano naman sa tradisyon? Tradisyon. Yung wika naman is nakakatulong sa tradisyon dahil maipapagmalaki mo sa ibang bansa o sa dayuhang bansa na kung ano yung wikang ginagamit natin. Is nakakatulong siya para malaman na ang bansa natin ay may sarili ring wika na hindi dapat Hindi naman pwede makuha. hindi nila pwedeng palitan. Hindi nila pwedeng baguhin. At ano naman sa halaga ng isang bansa? Paano nakakatulong ang wika sa pagpapahayag naman sa isang bansa o sa ibang bansa? Paano? Ano? Paano nakakatulong ang wika? Meron tayong wika, tapos paano yung nakakatulong ng wika para meron tayong komunikasyon sa ibang bansa? Sa ibang bansa, may sarili tayong wika. Mahirap yun kasi ang wika talaga na kadalasang ginagamit natin para may pag-usap sa ibang bansa o mga dayuhan, English talaga. Ang advantage lang ng mga Pinoy na marunong gumamit ng wikang English, mas maintindihan nila ang taga-ibang bansa. Mas maunawa nila kung ano yung gusto nitong iparating sa atin. Kaya kadalasan yung ibang tao ay gumagamit ng isang tao pa na marunong or may kaalaman sa English para malaman kung ano yung sinasabi ng mga dayuhan. Hindi kagaya ng marunong ka mag-English dahil kaya mo sa sarili mo. Siyempre, kung saan pinanganak yung bata, kung ano yung wika ng bata, yun na yun. Yun na yung matututunan niyang wika. Diba? At saka, mabubuo talaga yung kamalayan ng isang bata o isang tao ng wika na Sa pamamagitan ng wika oo. na kanilang kinagisnan. Mas maano sila doon, kumbaga para makaka-apekto talaga sa buong pagkatao nila o pag-uugali nila yung wika na ginagamit natin. Unahin muna natin sa pag-uugali. Meron kasing dalawa yan maaaring positibo or negatibong pag-uugali, no? Unahin muna natin yung magandang pag-uugali. Ano yung parang epekto ng wika sa magandang pag-uugali ng mga tao or kabataan na sa tingin mo ngayon? Noon, mula sa ngayon Sige, go. yung dati, yung wika, nakakatulong talaga yan na sa pag-uugali ng ibang tao kasi natututo tayo maging magalang. Gumagamit tayo ng po at opo. Yan. Na ngayon parang hindi na... Wala, hindi ko na naririnig sa mga bata. Naririnig sa mga bata, no? Mura nang maririnig sa mga matatanda. O, mura na kasi sa aking palagay, yun kasi yung nakikita or nadidinig ng mga yung mga bata ngayon sa mga kanilang mga malaki na, di ba? Kumbaga, yun yung impluwensya ng mga malalaki na sa mga bata or kabataan ngayon. Kaya, nagkakaganon talaga ang nangyayari. Yun yung masama or mabuti. Sa sinabi mo, masama yun. Masama yun. So, ang susunod naman ay yung pakikipag-ugnay naman sa ibang tao. Paano na impluwensya ng wika? Yung pakikipag-ugnay naman sa ibang tao. Paano tayong Siyempre, yung wika talaga ginagamit natin sa pang-araw-araw yan. Tsaka, isa pa, makikipag-ugnayan talaga tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng kung ano yung wikang kinagisnan natin. At saka isa pa,
ang magiging kaugnayan lang natin sa Pilipino ay kung pareho tayong Pilipino. Kasi, sige nga, ikaw, may pag-ugnayan ka sa mga Ingles kung hindi ka marunong mag-Ingles, tingin mo, magiging epektibo. Diba hindi? Hindi. Masyadong magiging one-sided ang mangyari doon. Ikaw pa magmumukhang walang kaalaman doon, di ba? Kasi sila nakapagbanggit sila ng English. Tayo hindi. Tapos mamaya, di mo alam na yung sinasabi nila ay mas parang panira sa'yo, Oo, no? Or panira. nakakasakit sa'yo. Ganun. Kasi nga, wala tayong kalaban sa ibang iba. Kaalaman. Pero kung parehas naman tayo Pilipino, no? Mas mapapadali ang komunikasyon talaga. Mas madali. At saka, walang bias kung sa ano. Ang ibig ko sabihin sa bias is, walang nangyayaring ng lingwahe, kumbaga sa English is, ang mga Amerikano nagsasabi ng masama sa'yo pamamagitan ng lingwahe nila. Walang mangyayaring ganun kung kapwa Pilipino tayo. At saka meron kang Maintindihan. kaalaman din sa ibang lingwahe. Oo. Siyempre, yung wika, ginagamit talaga yan sa ideya. Depende kung yung ideya mo, tinatago mo lang o ano, o yung pananaw mo. Pero kung sasabihin mo sa iba yung pananaw mo, yung ideya mo, sarili mo, kailangan mo talaga ng wika. Napaka-importante talaga ng wika. Malaking tulong talaga yung wika. Kasi mas mapapayag natin mo sa loob. Oo. Wika naman talaga ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Pero sa negosyo, depende sa negosyo kasi may mga negosyante na hindi marunong magsalita ng wika. Mga pipe, kumbaga. May mga mas karaniwan pa nga mas successful o mas matagumpay sila eh. Pero mahalaga yung wika sa negosyo din talaga. Kasi sige nga, paano kayo magkakaunawaan kung yung mismo sariling wika, yung wika nyo magkaiba, paano kayo magkakaintindihan? Gaya nga na sinabi ko kanina, mahirap magkaintindihan ng dalawang tao kung magkaiba yung ginagamit nilang wika. Kasi minsan sa wika rin kasi nasusukat yung pananaw natin eh. Halimbawa, yung business, ang pagbebenta, no? Paano natin mabibenta? Kunwari, ako, English ako, tapos ibebenta ko yung produkto ko sa ibang tao, tapos ang mga nasasakupan ko naman ay, ang wika nila ay Pilipino. Paano nila maintindihan, diba? Diba? So, yun yung punto na sinasabi mo na. Yun yung point talaga, yun yung punto talaga ng sinasabi ko. Kaya, lalo na sa trabaho, lalo na pag mag-a-apply ka sa American mga supply, mga ganyan, supply, mga ganyan. Kailangan mo magaling mag-English, ganyan. Hindi ka marunong mag-English, hindi mo mapapakain mo yung pamilya mo. Diba hindi? So, Or may syempre, papasok ka dun sa... ganun kahalaga yung wika sa ating mga tao. Hindi lang sa ating Pilipino, kundi sa buong mundo. Ganun sila kahalaga. Tama. Balik ko yung mother tongue sa grade 7. Ay, pwede din, no? Kasi mother lang ay Pilipino na, na asignatura. Hindi sapat yung ibong Adarna na yan para masabi natin na matutunan natin yung wika ng malalim. Hindi ko alam sa mother tongue. Yung mga bata, mas malalim na magsalita kaysa sa mga mas matatanda. Mas madalas ganun. Tinanggal kasi yun ng di. Kung sa akin yun, papabalik ko yun. Papabalik ko talaga yun. At saka magdadagdag din ako ng mga ibang lingwahe na bukod sa Pilipino is yung mga Katutubo. katutubong lingwahe, malalim na Pilipino na lingwahe, gano'n. Ko yun, papagawa ko ng libro din. Ipapatupad ko kung nasa pamahalaan man ako. Ipapatupad ko siya sa paaralan. Oo. Na kailangan basahin ang libro. Siyempre, Parang
malaman din yung istorya or marami pang mga kaalaman na hindi nalalaman ng mga kabataan ngayon. Kasi nga, nasasakop na tayo ng ibang Ibang lingwahe. Ibang lingwahe. Meron ng Hapon, Korea. Koreano, Korean, meron na din English, na talagang halo-halo na yung mga halo-halo Hindi kagaya nung siguro. halo-halo Wala, na hindi. lingwahe. Halo-halo na talaga lingwahe simula nung dati pa. Kasi nasakop na tayo, diba? Parang nakakalimutan na kamo talaga, ang talagang sa atin talaga Sa ng atin, wika, which is yes. yung Pilipino na wika. Hindi na masyado nagagamit. Katulad ngayon, ang ginagamit nating wika ay Pilipino. O di kaya Taglish, mga ganyan. Taglish. Pero mga umuusbong o mga pinapanganak ngayon ng mga bata, talaga namang dahil sa panonood nila ng mga kung ano-ano, English na cartoon. mga cartoon. Ang English na gano'n. Natututo sila. English ang lingwahe. Magulat ka, Pilipino yung nanay mo at tatay mo, pero mas biyasa sa paggamit ng English. Mas biya sa paggamit ng English yung mga Talaga. bata. Kakaiba yun. Dahil nga, yung sa mga napapanood, nakikita nila, kaya talagang ganun yung maaaring maging resulta ng ng kanilang lingwahe or wika na nalalaman. So, ibig sabihin, gusto magpatupad ng batas na talagang maisulong ang pagpapalaganap or Yung Pilipinong lingwahe. Yes, ng Pilipinong lingwahe. Kasi parang ngayon kulang na talaga. Kulang ang Pilipinong lingwahe ngayon. Kumbaga Nakakalimutan na. mas lamang na ng konting porsyento ang English. Kumbaga sa Tagalog. Kasi nga daw, mas natututunan ng bata kaya nga ngayon may mga cellphone na tayo. Ngayon, mas nakakagamit yung bata ng mga halimbawa kung sa cellphone, paano natin mabubuksan yung cellphone? Siyempre, English din nakalagay. So, mas matututunan nila yung English na, ay, ano yung ganyan? Hindi yung Pilipino yung nakalagay na pakibuksan ng ganito, ganyan. English na yung nakalagay. Kumbaga parang naging kumbaga parang naging bida na yung English sa buong Pilipinas, sa buong mundo, hindi na sa buong bansa. naman siya ng ibang tao. Kaya daw English na ang talagang namamayagpag ngayon. Dahil nga, yun ang pinakang common. Kumbaga parang yun yung main. Oo, yun ang pinaka major. Lahat ng mga bansa ngayon, ang kailangan nila parang meron silang kaalaman sa English para magkaroon sila ng komunikasyon sa isa't isa. Yun. English yung nagtatawid sa kanila. Halimbawa, Koreano, nagsasalita sila ng Korean, English. syempre, Korean. Korean. So, kailangan nila pag-aralan yung wikang English para makapagkomunika sila sa ibang bansa pa nila. Katulad natin na Pilipino, wikang Pilipino ang meron tayo. Tapos nag-aaral tayo ng wikang English. Kasi, yung wikang English na yun, kapag pumunta tayo sa ibang bansa, yun ang ginagamit natin para makakomunika sa ibang mga bansa. Ganon daw ang kanilang na hindi naman dapat mangyari. Kasi ang lingwahe talaga natin, ang wika talaga natin, Pilipino talaga. So bakit mo hahayaan yung ibang wika na manghimasok sa bansa natin? Bakit mo hahayaan na masakop yung yung Ichikwera na lang para sa wika natin, di ba? Na kung hahayaan mo yung Siguro hindi naman sa lahat kailangan mawala ng lahat na ibang lingwahe. Kailangan lang balance, kailangan paigtingin pa ang pagsasanay. Kung alam natin ang lingwahe or wikang English, dapat mas alam din natin ang wikang Pilipino. Kasi yun yung pinaka-unang-una natin dapat nalalaman at yun yung meron tayo, yun yung tayo eh. Kumbaga parang pangalawa lang yung English sa... Yes. Hindi ganito kasi yan, ang para sa akin dapat, kung may main wika kayo, kumbaga parang may pinaka-wika kayo, is yun yung pinaka-pag-aaral. Kumbaga parang yung English ay pantawid lang sa pag-usap sa iba. Pero English na yung sanayin ninyo, parang nawawala na rin kasi yung pake natin sa sarili natin. Oo nga. So, maraming salamat. Ayun, nagtapos na ang ating tanungan. Maraming salamat sa iyong paglahok sa aking YouTube channel na aking vlog ngayon.
na ang pamagat ay pag-i-interview sa isang tao na patungkol sa wika. So, ayun yung mga sagot niya na maaaring yung pagpulutan ng aral or maaaring agree or what you call this one? Sangayon. Sang-ayon sa mga sinabi niya. So, ayun lang guys. Thank you or maraming salamat sa inyong panonood sa akin. Magkita-kita na lang tayo sa mga susunod pa nating mga video. Yun lang. Salamat. Bye! Ating mga katanungan, halina't i-invite na natin siya. Okay. Mahalaga talaga yung wika. Ay, Ano yan? Paano na mas madali talaga. yun na. Shh. Kasi mas mapapayag natin mo sa loob. Oo. Ito ako please. Cut lang. Game na. Ano? Cut lang. Paano naman ako kanina? 3. 3 minutes. No, tampo lang. 10 ko. Hindi, meron pa. Okay, 1,